Breaking na breaking news ito mga kababayan. Nako, manggigigil kayo dito. Kumakalat po sa social media na si Orly Gutesa sumabog na at naglabas ng statement. Ano bang sinasabi dito mga kababayan? Ito po, Orly Gutesa, break silence. Pinilit lang ako. Nina Defensor at Marcoleta, halaka. Gutesa admitted that he was forced to sign a fake affidavit against Speaker Romualdez out of fear and pressure. Matindi mga kababayan ha. Basahin po natin ang komento. Ito po. Ito sa Balita on the Go. Nako mga kababayan. Kung hindi kayo magsasaliksik, mapepeke kayo ng balitang ito. Pinirmahan ko yung affidavit dahil sa takot. Pinilit lang ako ni Defensor at Marcoleta. Ito ang matinding pag-amin ni Orly Gutesa. Ang dating pangunahing testigo laban kay Speaker Martin Romualdez na ngayon binasag ang katahimikan matapos mabunyag na peke pala ang kanyang sinumpang salaysay. Sa kanyang pahayag, inilahad ni Gutesa kung paano siya pinersa at ginisa bilang kasangkapan sa isang planong pampolitika na layong sirain ang reputasyon ng speaker. Aba, may mga ganun pang istorya. Ang pag-amin na ito ay nagbukas ang panibagong yugto sa kontrobersya mula sa fake affidavit tungo sa mas malalim na usapin ng politikal na manipulasyon at abuse of power. Ngayon, habang patuloy ang investigasyon, lumilinaw ang mas malawak na larawan sa mundo ng politika. Hindi lahat ng tumatayong testigo ay kusang nagsasalita. Minsan may tinig na pinipilit sumigaw para sa kapangyarihan ng iba. Ang kaso ni Gutesa ay paalala na kahit gaano kabigat ang impluwensya ng mga nasa itaas, darating pa rin ang oras ng katotohanan ang magiging pinakamalakas sa sandata. Alaka! Mga kababayan. So yan ang sinasabi. Mga kababayan ko, naniniwala ba kayo sa balitang ito? Ano ba sinasabi ng komento? Halatang peke ito mga kababayan. Ito ang sabi ni Mary Ann Tiglao Hernandez. Ito, malinaw na fake news. Tingnan natin kung kaya ninyo ibagsak si Senador Marcoleta. Dapat nga suportahan natin siya dahil siya lamang may lakas na loob. Walang kinakatakutan kasi alam niya na wala siyang tinatago. Hindi siya nababayaran dahil may takot siya sa Diyos. At alam niya na ang kayamanan ay hindi makakapagligtas sa araw ng paghuhukom. Kaya hindi niya kailangan. Ang gusto lamang niya ay magbayad ang mga tunay na magnanakaw ng kaban ng bayan at makabangon ang ating mahal na bansang Pilipinas. Kung totoo yung sinasabi ni Orly Gutesa, may malaking problema na harapin si Marcoleta at Defensor. Mga kababayan, naniniwala ba kayo sa mga balitang ito? Halata naman mga kababayan na fake news ito. Kung hindi kayo magsasaliksik, ay maliligaw kayo ng tuluyan. So ngayon mga kababayan, pakinggan po natin si Marcoleta kung ano ang masasabi niya tungkol dito sa fake news na ito. Ito po mga kababayan, talagang gumagawa ng paraan itong mga tropa, mga trolls ng mga buhaya, lalong-lalo na si Ping Lacson, si Boy Tago, na pilit merong pinoprotektahan dito. Kita nyo naman, balita pa lang oh. Ilan bang followers nito? Itong Balita on the Go. 29K lang. Naku po, halatang fake news ito. Kita nyo mga kababayan, no? Alam natin na troll ito. Alam natin na troll po itong balitang ito. Alam natin na gagawin nila ang lahat para siraan si Marcoleta. Ngayon po mga kababayan, ito po ang sagot ni Marcoleta para malaman natin.
social media, pati sa text. Ang tanong, totoo ba ito? Ano ba na? Lalo yung isang araw, yung weekends. Inambus daw. Sabi ko, magkasama tayo sa Sabado, di ba maghapon? Maghapon po ng Sabado, magkasama tayong dalawa. Tapos pagdating ng Linggo, Jen, totoo ba ito? Kako, mukhang malabo. Magkasama kami ni Sandante nung Sabado eh. Maski nga yung ambush interview, ayoko eh. Ay, isa pa po yun. Di ba? Oo. So mapapangiti ka na lang at mapapaisip, bakit kaya? Ano kaya ang darating sa isang taong gumawa ng ganito? Anong ganansya niya? Anong pakinabang niya rito? Oho. Siguro pansarili, nasa sa kanya. Siya lang nakakaalam kung Yan. paano siya makikinabang doon. Opo. Maring binayaran siya para gawin yun. Di ba? Opo. So ang objective niya para manggulo lang, o kaya takutin yung mga ibang tao, o kaya bigyan ng alalahanin ng mga taong malapit sa akin siguro. Yan. Oho. Katulad mo, di ba? Ay, opo. Talaga naman. Mabuti na. Siguro kung hindi tayo magkasama, baka napaniwala ka eh. Oo, totoo Pansamantala. kayo. Oo. Kahit sandali lang. Siguro, yun lang isang minuto kanyang medyo kinabahan si Jenso Barjaga. Nako, accomplishment ho ba nila? Accomplishment ko na yun. Nako, oo. Oh, mga kababayan, nakita nyo naman si Marcoleta ay talagang paborito ng fake news. Nung nakaraan po sinabi na inambush at merong video ito na talagang umikot po sa social media na may masamang nangyari. Ibig sabihin mga kababayan, merong gustong dumali or magka-interest sa buhay ni Marcoleta. So ngayon, ang ginagawa naman ng mga kalaban, itong si Gutesa, ginagawan po nila ng matinding kwento na ang sabi, si Gutesa daw ay bumaliktad na. Bumaliktad na mga kababayan. Ayan yung kwento. Orly Gutesa break silence. Pinilit lang ako ni Depensor at Marcoleta. Isipin nyo mga kababayan. Isipin nyo pa mga ito. Gagawa-gawa ng kwento na si Gutesa bumaliktad at pinilit lang ni Marcoleta at ni Depensor Santiago. Depensor Santiago. Diba mga kababayan? Oh. Sabi ni Gutesa, naniniwala ba kayo na magagawa ni Marcoleta ito? O kayo mga troll, mga farm troll na mga bugok, mga bangag, mga inutil kayo. Hindi nyo kaya ang isang Marcoleta, hindi nyo magagapi, hindi nyo masisira sa taong bayan. Alam nyo kung bakit? Si Marcoleta ang pinaka-credible na senador na lumalaban sa katwiran. Walang-wala sa kalingkingan ni Marcoleta itong galing-galingan na kunwari magaling na school bukol na tropa ni Boy Itbulaga. So itong si Lacson na ito mga kababayan, imbes na habulin niya mga magnanakaw, aba, ang gusto niyang habulin yung nagsumbong ng magnanakaw. Halimbawa po, ako sinumbong ko, may nagnakaw ng kalabaw. Aba, ako pa ang huhulihin ng animal. Isipin nyo mga kababayan, saan ka nakakita ng ganyan? Senador ba yan? Sabi ni ni Vincent Tabigne ng Ilocos, Salaka. So, yan ang mga gusto kong ayusin natin sana. Oho. Lalong-lalo na naharap nga tayo sa napakalanging problema ng bansa. Ito, hindi pa nga natin natutukoy kung sino ang malalaking taong nasa likod nitong maanumalyang. Oh, yan mga kababayan. Ano masasabi nyo dito? Lumalabas lang ang katotohanan na itong mga pinapalabas ang kalaban ni Senador Marcoleta, talagang nagpapakita lang ng paninira. Nakita nyo naman yung pinopost nila mga kababayan. Pinilit lang daw ni Marcoleta at ni Mike Depensor itong si Orly Gutesa. Mga kababayan, sundalo po ito. Marin ito. Ito ay talagang merong palabra de honor ito. Grabe naman kayo mga mapanira kayo. Nasa na mga
puso at batikuling nyo. Di ba mga kababayan? Ay ang tindi ng mga ito eh. Imbes na hulihin yung mga magnanakaw eh, ang hinuhuli yung nagsalita kung sino ang magnanakaw na mga animal. Oh, 'di ba? Saan kayo nakakita ng ganyan? Oh, mga kababayan ko, ay nako, mapapa-animal na lang kayo mga kababayan eh, sa sobrang galit eh. Kaya binabakbakan itong mga animal na ito eh. 'Di ba mga kababayan? Eh wala. Sino magtitiwala sa mga taong ito? Si Marcoleta lamang ang may credible. Si Gutesa lang ang the most credible witness of all time. Kahit anong gawin yung paninira kay Marcoleta, mananaig at mananaig ang ilaw at liwanag ng sanlibutan. Si Marcoleta ay nagsisilbing liwanag ng sanlibutang ito. Nagliliwanag at nagniningning sa kanyang ginagawa para sa taong bayan. Hindi niya pwedeng sirain ang kanyang kahalalan bilang isang senador, bilang isang tunay na Kristiyano na dala-dala ang tunay na doktrina ng isang banal, mga kababayan ko. Diyos ko Lord. 'Di ba? Alangan naman, ipagmamalaki ko si Marcoleta na isa siyang kapatid sa pananampalataya. Yan ang aking pangangatwiranan at paninindigan na suportado ko si Marcoleta hanggang sa dulo ng walang hanggan. Yan ang aking sasabihin. Lang matuon, doon lang ma-focus ang usapin. So yun ang magiging scapegoat nila. So parang kapag yun ang nadiin mo, ligtas na lahat. Pwede. Sana kung ma-establish natin, Yun ang hanggang storya, doon no? lang. Okay. Kaya lang, nagsisigaw ang mga ebidensya. Nagsisisigaw at lumalantad, naghuhumiyaw Opo. ang mga Totohanan. sentimiento na hindi lamang kay Saldico eh. So kapag halimbawa nagawa nila na si Saldico na lang, yun ang scapegoat strategy. Okay. Kasi tingnan mo, meron akong nabasa na isang affidavit Opo. na isinabmit sa ICI. Yung ICI, ito yung Independent Commission for Infrastructure. Yes po. Isang malaking tao na inimbita doon at pinagsubmit siya ng affidavit. Kapag binasa mo yun din, nilaglag si Saldico. So talagang... So doon, lilitaw doon, talagang scapegoat. Sasabihin niya, maihinuha mo kung sinong tinutukoy ko rito. Opo. Wala po akong kinalaman dyan. Maaring ako po ang pinakamataas doon sa Ahensya na yun. institusyon na yon. Opo. Ngunit wala akong kinalaman doon sa ginagawa ng mga chairman. Lalong-lalo na yung chairman ng Appropriations Committee. So makikita mo, merong direction talaga yung scapegoat strategy. Opo. Gusto nilang papaniwalain ang mga Pilipino, mga kababayan natin, na hanggang doon lang. Nako. So kapag naipagtagumpay nila yon, teka muna, may maliligtas ngayon. Maraming maabsuelto, parang dating, gano'n? Sa akin kasi, hindi. Sinabi ko, kailangan matukoy natin kung sino talaga ang pinakautak, pinakaugat ng lahat ng ito. Yan mga kababayan. Yan po si Senador Marcoleta. Makikita po natin na mula sa umpisa hanggang sa dulo hanggang ngayon ay consistent. So ngayon mga kababayan, ito si Gutesa. So ito yung pinapakalat ng mga, alam nyo na, ng mga kumakampi sa mga magnanakaw na tinuro ni Gutesa, na sinasabi dito, Orly Gutesa, break silence. Pinilit lang ako ni na Defensor at Marcoleta. Isipin nyo mga kababayan, ang galing-galing nilang gumawa ng fake news. Sa tingin nyo magagawa ni Marcoleta ito? Nang tanging nais niya, ang kaisa-isang gusto niya at gusto ng taong bayan, yung mahuli ang mga magnanakaw. Hindi yung mga sapsap. Sa tingin nyo, magagawa ni Marcoleta na takutin at pilitin
si Gutesa para manira ng tao, sirain si Saldico at si Martin Romualdez. Kanino kayo maniniwala mga kababayan? Sa mga troll? Sa page na ito na Balita on the Go na alam natin na lahat ng mga kanyang post paninira. Anti-Duterte po itong Balita on the Go na FB ito Sa tingin nyo magagawa ito ng isang senador na gaya ni Marcoleta, na isang miyembro ng karespeto na reliyon ng Iglesia ni Cristo? Sa tingin nyo magagawa niya itong takutin at i-pressure sa pangalan ng politika, nasisiraan ang mga politikong ito na tinuro ni Gutesa na isang Marines? I doubt it, mga kababayan. So makikita nyo talaga dito na matindi ang kanilang paninira kay Senador Marcoleta. Kaya itong ginagawa nila. Kaya si Lacson naman, si Boy Tago, pilit na dinidiscredit itong si Gutesa at pilit na pinapasugpina na sinabi daw ni Pichi Espera na isang abogado na peke ang kanyang pirma. At itong si Gutesa na isang Marine sa Army ay sinungaling. Iyan ang sinabi ni Lacson. Diyos ko Lord, Lacson. Ano ka ba? Bakit sa tuwing mababanggit ang mga pangalan na Tambaloslos at Saldico ay tila nanggagalit ka, nanggagalaiti, tapos yung nagsumbong na kung sino ang nagnakaw ng 3 kalabaw, 10 kalabaw, 30 na kalabaw. Imbes na yung nagnakaw ang iyong ipakulong at kasuhan at paimbestigahan, bumaliktad ka. Bakit si Gutesa ang kinakasuhan mo at ginigipit mo? Tas sasabihin pa nila, itong fake news na ito, Orly Gutesa, break silence. Pinilit lang ako ni na Defensor at Marcoleta. Mga bobo! Sinong niloloko nyo? Mga animal kayo. Di ba mga kababayan? Sino ang niloloko nyo? Mga lelong nyong mga panot na walang buhok. Sinasabi ko sa inyo mga visit kayo Sisiraan nyo pa si Marcoleta na idolo ng bayan. Hindi nyo maloloko ang taong bayan. Mga kupal kayo. Ayan ang sinasabi ko. Tapos susunod, undermining the whistleblower. Ayan. Okay. So parang minamaliit nila kung. Ang daming Ayan na. whistleblower. Di ba? Minamaliit nila yun. Ngayon, mamaliitin nila ngayon. Ang pinaka-classic na example ay yung Orly Gutesa. Yan. Ayun. Opo. Ayan. Di ba? Opo. Kasi ang importansya nung sworn statement ni Gutesa, siya lamang ang natatanging testigo na lumabas doon sa pagdinig na yon, na kumonekta kay Saldico hanggang kay Martin Romualdez. Sinasabi natin. Opo. Yun ang distinction. Kaya medyo nagulantang sila ron. Oho. Lahat ng paraan ngayon ginagawa para i-discredit si Gutesa. Ma-undermine. Totoo nga. Nakita mo, nag-umpisa sila sa notaryo. Yan. Oho. Tingnan mo, may nagsabi pa maski na sa Blue Ribbon Committee, talagang ikinagagalak nila yung gumawa ng pagsisiyasat yung presiding judge Manila. ng Maynila. Opo. Napatunayan daw na talagang peke yung Pirma ni Espera. pirma nung abogadang nagnotaryo. Oho. Mga kababayan, nakita nyo po, gagawin po lahat ng mga paraan para siraan si Gutesa. I-discredit nila, gawing masama, gawing sinungaling. Kita nyo, may nag-post pa na bumaliktad at inilaglag si Marcoleta at Defensor. Mga kababayan, anong masasabi nyo dito? Isang malaking kasinungalingan at fake news ito. Kita nyo, palakihin natin mga kababayan para malaman natin
na itong demolition job na ginagawa nila kay Senador Marcoleta at Gutesa, talagang lumalabas lamang dito mga kababayan na si Orly Gutesa ay the most credible na alas ni Marcoleta dito na magiging state witness. Kita nyo naman mga kababayan ang ginagawa nila. O kita, basahin nyo po. Orly Gutesa, break silence, pinilit lang ako, Nina Defensor at Marcoleta. Mga kababayan, nakita nyo po ito? Nakikita nyo po, nababasa nyo. Pinapakita nyo lang na si Gutesa ay the most credible witness na hawak ni Senador Marcoleta. Lalabas at lalabas ang katotohanan na lahat ng mga sinasabi ni Orly Gutesa ay pawang totoo. Tapos yan ang nangyayari. Gumagawa sila ng kwento, ng fake news na bumaliktad na. Naku po mga kababayan ko. Yan ang sinasabi natin. So, isa pa. Pagkatapos na nila ma-establish nila yon, fraudulent yung statement. Sinundan ng gano'n. Oo. Unang-una, hindi man lang nila pinag-isipang mabuti, maaari ngang hindi pirma yun nung inaakala ni Gutesa na nagnotaryo sa kanyang dokumento. Mulat sa pool naman talagang peke yung pirma, hindi talaga yung attorney. Pero hindi man lang nila sinikap na puntahan, pwede naman nilang puntahan ituturo naman sa kanila. Saan ba kayo nagpanotaryo para makita natin sino ba yung nandyan? Yan. Kung hindi yung pumirma, sino yung nandyan? Hindi natin pwedeng tanggapin sapagkat pinaka-imposible yun na si Gutesa, siya yung mismo nga hanap ng mga libro nung nagnonotaryo para makita niya kung anong ilalagay niyang document number. Yes. Yan, nakita nyo po mga kababayan. Yan po ang estratehiya ng mga kalaban na gustong pabagsakin ng isang Marcoleta. Pero sinasabi ko nga sa inyo, hanggat si Marcoleta ay binabantayan ng anghel dito sa lupa na isinugo ng langit ng Diyos na galing po sa taas, si Marcoleta hindi nyo magagapi. Para kayong bumangga ng pader na umaapoy. Para kayong bumangga sa pader na may tinik na pag binangga nyo ang pader na ito, kayo ay masusugatan para nyong sinasaktan ang inyong mga sarili. Ganyan po katatag, ganyan katapat, ganyan katibay si Marcoleta. Meron siyang protector na galing sa Diyos. Hindi nyo kayang siraan ang isang Marcoleta hanggat hawak ni Marcoleta ang malinis, kahanga-hanga at talagang hawak niya at dala-dala niya ang aral ng tunay na Kristiyano ng isang Iglesia ni Cristo. Hindi nyo mababali ito. Hindi nyo masisira ang kanyang pangalan. Yan lamang po mga kababayan ng aking bahagi. Isang like, isang share po at isang subscribe. Nandito po ako para suportahan si Senador Marcoleta na kaisa-isang senador kasama ng kanyang mga kasama na hindi korap at tunay na nagsisilbi sa bayan. Ang mga kawatan, mga magnanakaw na sumisira kay Marcoleta, hindi magtatagumpay. Ang paninira kay Gutesa, hindi magtatagumpay. Hinihiling ko sa langit, yung mga kawatan, ilabas mo ang iyong kapangyarihan. Panginoong Diyos sa langit, kidlatan mo ang mga kawatan na ito nang makita nila na napakasama nila para siraan ang isang Marcoleta at isang Gutesa. Mabuhay po mga kababayan, salamat.